Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Atin ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Sprang from a dream to restore the livelihood gravely hit by Super Typhoon Yolanda in 2013, Tabok Fisherfolks Association, or TAFA, came about equally carrying a burning commitment to work up their way to recovery. TAFA, in its budding year, started with 112 members upon establishment in August 2013. And almost a decade after putting up the People's Organization, to bring relief among the residents of Tabok, Libertad, Antique, this has grew into 130 members with 72 males and 58 females who have been walking hand in hand to improve their lives after braving catastrophe. As they tread their path of reviving fishing operations, the Philippine Rural Development Project of the Department of Agriculture, through the recommendation of the Provincial Local Government Unit, directed their rather headstrong aspirations into reality, approving them a 999,950 peso Lambaklad livelihood project, which was reinforced by the Regional Project Coordination Offices under IREP component. Ang project po namin ay tinatawag na Lambaklad Livelihood Project. Ito po ay isang uri ng panghuli po ng isda na ginagamitan po ng nets and roofs. So ito po ay naka-assemble sa ilalim po ng dagat at ito po ay may mga sand o bags na pumipigil po sa nets para hindi po siya umakyat. Ito pong Lambaklad Livelihood Project po ay talagang environment-friendly gear po siya kasi ito po ay hindi nakaka-apekto sa kapaligiran. The system of fishing operates with one master fisherman or maestro, 3 rondas or watchers, and 20 busos or net pullers. The master fisherman would first assemble the busos upon signal of rondas through waving a flag queuing for another haul from the nets. Upon collection of the catch, the busos are then looking into their nets for damages and fixing them at once before they would hurl the nets for another pull-in, done 2 to 3 times per day. On the pursuit of reviving their daily source of income, the association observes a number of best practices, upholding their unifying goal to increase the income of the members by at least 59% annually, from 30,000 pesos to 47,834.11 centavos. Provide employment to at least 30 persons in the locality, and increase membership by 5% annually. On top of their initiatives are best practices. TAFA incorporated a weather monitoring mobile application, Windy, which helps them keep the weather in check for conditions that would possibly affect their operations, owing to the core of their association of restoring the livelihood devastated by typhoon. Members, particularly the fishermen crew, were trained and educated to make use of the technology at their advantage. It is being regularly monitored and cross-checked for accuracy and efficiency. Further, among the maintenance practices likewise observed were the monthly nets off, or the suspension of fishing operations, intended for net cleaning upon accumulation of moss, which lasts for a week
and a total nets off lasting for a month. Ang lambaklad po ay nagsisimula po siya ng January to May. And then may total nets off po kami na tinatawag pag June to September. Kasi yung time po ng total nets off is habagat po siya dito sa place namin. So magre-resume po yung aming operation September up to May ulit. Tuwing total nets off po, bali ang ginagawa po ng aming mga members ay ang pumpunuhin po yung aming mga nets. Lilinisan po siya, tatanggalin po yung mga lumot, at i-repair po yung mga balsa, yung aming mga pump boat kung may sira po. Para po maka-prepare din po para sa operation po namin sa susunod po na mga buwan. So, sa time po na total nets off, meron din po kaming capability building, mga trainings na kinakandak po namin para tuloy-tuloy po yung aming kaalaman. Kung kahit wala kami pong operation, tuloy-tuloy po yung aming kaalaman para po sa pagpapatakbo po ng aming project. Now clocking to its 10th cycle of operation, the Lambaklad Livelihood Project has shown continued increase in sales since 2018, having 6,718.61 kilograms of fish catch, which translates to 506,084 pesos recorded sales in its first year, and 8,952.70 kilograms of fish catch, translating to 995,221 pesos in 2019, and 9,971.85 kilograms of fish catch, which translates to 1,138,652 pesos in 2020, and 11,485.45 kilograms of fish catch, translating to 1,579,948 pesos in 2021, and 33,340.30 kilograms of fish catch, which translates to 4,380,256 pesos in 2022, respectively. Being an established organization, the profit-sharing scheme is being employed with the association, firstly compensating the rondas on duty for the day with 10% from the gross sales, whereas a weekly 30% are utilized for the fisherman crew and the remaining 60% for the association share. With TAFA's civil society organization accreditation, various grants from the regular programs of the Department of Agriculture came their way and have been an additional income-generating activity among its members. Few of these are trading capital assistance amounting to 332,100 pesos under the DA Ahmad 6, various support to enterprises, supplementing the trading capital for fish buying and selling activity of TAFA last November 5, 2021. Kung total nets off po, wala po kaming lambaklad operation, so wala po kaming income. Meron naman po kaming alternate sa isa naming project na tinatawag po na Talipapa. Ang TAFA Talipapa po ay binigay din po sa amin ng regular fund ng DA na ginamit po namin para sa pagbili po ng mga isda, gulay, manok, mga karne sa mga local farmers po namin dito sa aming barangay. Yung purpose po talaga niyan is para makatulong din po sa aming mga local farmers na mabili po ang kanilang mga produkto. Nakakatulong din po yung aming Talipapa project para po sa community po namin kasi medyo malayo po kasi yung place ng bayan po namin na pumunta pa sila doon para bumili po ng kanilang mga kailangan sa kanilang mga bahay. Dahil meron na po kaming Talipapa, usually dito po talaga bumibili, lalo na po yung mga members po namin. Tanatangkilik po talaga at ng mga kalapit po namin ng mga barangay. This is coupled with the enhanced kadiwa ni Ani at Kita financial grant assistance under Type B category or logistical support, amounting to 1 million pesos for the procurement of their own delivery truck to address the challenges in delivering their product to the market due to frequent lockdowns during pandemic. And in 2023, another enhanced kadiwa grant amounting to 1,500,000 pesos for the procurement of equipment,
Materials and labor for the expansion and operations of Lambaclad Enterprise is underway. With the expected expansion of the enterprise, it aims to employ another 20 fishermen and would open employment among the residents of Libertad Antique. Notably, as the association eyes for sustainable livelihood, they allocated 40% of their income as contingency fund, as maintenance of their fishing equipment, and as allocation for the planned expansion of the livelihood project. Para po sa aming contingency plan, meron po kaming nakalaan po na 40% mula po sa aming gross sales. Ito po ay tinatabi po talaga namin para po may magamit po kami sa maintenance po ng aming Lambaclad project. So ito rin po ay gagamitin po namin kung sakaling magkakaroon na po kami ng time na kami ng expansion para sa isa pong unit ng aming Lambaclad. Born from a steadfast desire to recover from the damages brought by Super Typhoon Yolanda, the Lambaclad Livelihood Project has stood on its feet and has been serving hope with the fisher folks of Libertad Antique with the help of the Philippine Rural Development Project, Regional Project Coordination Office 6, DA Ahmed 6, and the Provincial and Municipal Local Government of Antique. January 13, 2023, the Department of Agriculture Western Visayas, along with the Organic Agriculture Program and the Bureau of Agriculture and Fisheries Standards, awarded a certificate of accreditation to Aklan Provincial Organic Producers Association or APOPA as an organic certifying body in the province of Aklan. Being accredited under the Participatory Guarantee System, the APOPA performs necessary inspection as a legal entity of DA Bureau of Agriculture Standards. In behalf of the agency, APOPA's core group is responsible to verify that a product being sold or labeled is organic. Magandang umaga. Ako nga pala po si Angel Reyes III. Ako po ay farmer at ako ay ang may-ari po ng Granada Verde Farm na dito po sa Batan, Aklan. Maraming pumasok na mga oportunidad at mga benepisyo sa hindi lang sa akin pero sa mga kasamahan ko dahil nga sa aming pagpursige sa Participatory Guarantee System. Tumulong talaga na mabigyan kami ng financial na assistance. Maliban rin po doon, maraming mga programa na idinaan po sa aming grupo. Mas nagkaroon kami ng lakas na loob na makapadiretso sa aming mga kliyente at sabihin na totoo po kaming organiko. Sa mga kasamahan ko na mga magsasaka, totoo na mahirap talaga ang farming pero sa umpisa lang yan. Marami na po tayong mga teknolohiya at mga learning na pwedeng maibago natin ang mga lumang tradisyon ng pagsasaka. Pwede mong pagnegosyo ng farming. Lalo na sa organic na pamamaraan na kung saan maliit lang ang iyong ginagastos. Kailangan lang natin makapag-connect at makipag-communicate sa ating Department of Agriculture. In the municipality of Aklan, the APOPA core group certified 2 women organic practitioners who both engage in organic chicken production. Magandang umaga, ako si Abigail Navarra from Puno Katibanga, Aklan. Malaking tulong po yung nabigay ng APOPA sa amin dahil po nakatulong sa aming pamilya, sa self ko at sa environment po. Malaking tulong po yung ibigay ng region sa aming certified na farm dahil po meron silang livelihood na binigay sa amin. Yun po is nakatulong sa aming pamilya at sa self ko at sa environment po. Bihira lang ngayon ang mga kabataan na nagpa-farming dahil yung income daw ay mababa lang.
doon ka sa field, nainitan, parang ayaw na humawak ng mga lupa dahil madumi daw. Di nila alam nga doon yung malaking kita sa pagpa-farming. Dahil pag sa farming ka is hawak mo yung oras mo, wala kang amo na nag-uutos sa'yo. Farming is dyan, enjoy ka, malaki yung kita mo. At sa mga kabataan, sana po ay mag-engage ng pagpa-farming dahil po tayo po ang pag-asa ng bayan dahil po yung mga farming sa ngayon ay matatanda na at tayo ay susunod na magiging magsasaka. Magandang araw sa lahat. Ako si Maricel Barrera Buho. So, sa tulong po ng programa ng DA, malaki pong tulong sa amin bilang magsasaka when it comes to our resources like mga materials po, mga net, mga bamboo, mga nipahat. Malaking tulong po sa amin yung bilang magsasaka at lalong-lalo na po yung incubator na mas mapabilis namin maparami yung aming mga manok. Wala po dapat space ang kahirapan sa atin kung tayo lamang po ay masipag. Naniniwala po kasi ako na kapag gusto mo umangat sa buhay, kailangan mo magtrabaho. Kung mayroon kang dream or adhikain para sa iyong family, I have to work for it. So, as mother, mataas yung pangarap ko sa aking anak at gusto ko rin magiging co-partner ng aking asawa. Kailangan ko mag-initiate kung anong dapat kong gawin para mapaunlad lalo yung aming pamilya. So sa pamamagitan po ng farming, gusto ko rin pong mag-inspire sa ibang mga nanay na kung saan gusto nyo makatulong sa inyong asawa, gusto nyo maangat ang iyong antas ng iyong pamumuhay, gusto nyo mapatapos ang iyong anak sa pag-aaral, kailangan nyo rin pong gumalaw. Ang aking pong mensahe sa DA family ay taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong suporta sa kaming mga maliliit na magsasaka. Ang inyong mga tulong po ay malaking tulong sa amin para mapaunlad ang aming mga pamumuhay. At sana po ay marami pa po kayong matulungan kasi ang inyo pong programa ay napakaganda. Mula po sa akin personally ay nagpapasalamat po ako sa inyong tulong. The increase of women and youth engagement in the field of agriculture is apparent, with a strong intervention of the agency to strengthen the value chain of the food system. Young women highlighted employment opportunities, increase in income, developed skills in organic farming, and overall resilience. Organic farming for Roseanne is not only her source of livelihood, but a way of living at its best. Certified PGS in Batan Aklan, her integrated farm caters to the nearby resorts and hotels in Boracay Island. Hi, hello. Ako po si Roseanne Bautista. Salamat sa DA, sa ATI, kasi yung mga trainings kung paano gawin, yung mga, halimbawa yung mushroom, yung free-range chicken, actually native na chicken, pero yung sa akin kasi is free-range. Sa trainings, talagang madaming opportunities na lumapit. Sa trainings, sa connections, nakikita ko yung mga mas magagaling pa kasi matagal na sila sa farming. So yung knowledge nila, nakukuha ko rin. So dina-download sa amin ng mga bago. Yun yung mga opportunities na hindi makukuha ng iba kung hindi kasama sa grupo. So ang receive ko sa DA is yung for drip irrigation. Ang drip irrigation kasi malaking tulong sa amin. Para lang din na ma-shift ko yung workers, yung trabaho nila, na makagawa ng mas importanteng trabaho outside doon sa pag-i-irrigate lang ng mga plots. So very thankful naman talaga ako sa DA kasi ang laki ng naitulong nila sa materials. In connection na rin sa natatanggap ko sa DA, talagang magpapasalamat ako sa ATI, sa lahat ng trainings na na-receive namin. So, ini-encourage ko rin yung mga farmers or yung balak maging farmers sa huli na mahirap siya. Mahirap yung pagiging farmer, especially kung baguhan ka, wala kang idea. Pero pagka nandito ka na, may passion ka sa pagtatanim, may passion ka rin sa pagtulong sa kapwa mo. Kasi once you are an enterprise, once you have a farm like this, makakatulong ka sa community mo in terms dun sa opportunity na nakikreate mo. To be PGS certified organic farmer is an arduous task. Nevertheless, APOPA is greatly honored to be the first group in Western Visayas to complete the endeavor. Forming the group of organic practitioners brought them together in coming up with one goal, which is to become a certified producers, marketers, and develop healthy products that is visible to a bigger market.
Dayag nga aga, good morning. Ngayong aga sa ating mga suki nga tagpalamati sa kanya programa. Kada sa ating mga farmers. Good morning gid sa inyo. Ayan, narangid ka mo sa inyo tagsa-tagsa kapanimalay. Nagainom sa mainit-init nga kape, mainit-init nga taho o corn chocolate. Good morning kay Sir Ricardo Rosendo Hintolia, Rachel Encanto, kay Mark Buendia, suguman kay Richard Agodines Kag, Martin Posisyon. Salamat sa pagupod sa aton nga programa, no, kay Cesar Ciudad, no, abala na to mong kawin si Sir Cesar ni adlaw gud, no, nagapamati sa aton nga programa. Ipay siya sa panahon natin last week, ma'am kawin, no, sa aton nga programa. So ma'am kawin nga welcome ka sa aton nga programa sa imong opening message no sa bungaga. Sige, so ngayong aga gid sa tanan, no, ginatami ako ng mga kaugdanan from the RISE program. No, and then sa aton nga mapisan, no, kag Gapon. Yes, nga Sir Ryan Rasco, as well as aton nga report officer Sir Reyno, no, Sir Ayan Calibara, Sir Elmer, and of course ang pinakamatakuman sa RISE program, Ma'am Joey Gimaray. Yes, So, upod mo na, nga mga upod sa mga provincial offices nga na-assign, no? Mayong agagi sa inyo tanan. And of course, sa aton nga mga farmers, no? Nga padayon, no? Nga pang-arado na subong sang ilang mga talamnan, no? May ara nga naga-prepare na sang ilang mga sabudan na, no? Nang mangin bantay lang sa sa trend sa aton nga lakat sang panahon, no. Actually wala sang forecast nga lawig sang init o kon dugay man nga ulan. So manami subong sa forecast ang aton nga tiyempo. So palitan naton samtang manami pa ang lakat sang aton nga panyempo. Yes, thank you gid Ma'am Karen, no. Good morning gali sa aton nga Regional Executive Director Dennis Arpia. Pagduhan natin ka maambong kawapisan Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho, and Director Maria Teresa Solis. No? Sa aton Provincial Agriculturist, no? Dr. Eldefonso Dodong Toledo, kag City Agriculturist, no? Sir Inigo gawing galaw, mayadayad gid nga gawang kawin, may kapanay kita sa aton nga na-discuss, no? Kang magbigad nga simana. Okay, sige, no? So, na-mention natin to, explain natin, no, kung ano ang aton nga overview about the Masagana Rice Program, as well as ang effects ang aton nga programa sa rice production. So, una naton nga pamangkot, Sir James, no? So, ano ang na-mention natin dito nga 3 Cs? Kag ang ikaduha nga pamangkot kung ano to ang apat ka strategy under the Masagana Rice Industry Development Program. Yes, i-comment lang, no, diri sa aton nga program ang sabat kompleto kaya naman kumakawin, no, kompleto sabat no, sa aton nga mga farmers, no, para mission naton nawalaan naton kung na intindihan nila kag na-internalize nila ang Masagana Rice Industry Development Program, Ma'am Karen. No? At the same time, padayon ang aton nga pagpangagda sa aton nga mga farmers. Sige ang pagulan-ulan subong, start, no? Damo na naka-start sang pagbungkag, paglanpet sa hilarag sa tagsaka katalamnan, no? Istoryahan mo natin kayang dugay-dugay Ma'am Karen. At the same time, no, ang aton nga mga inbreed quality seeds, no, kag hybrid seeds, no, ara naman sa aton nga mga local government units. Kag ginatanong dom namon, no, upod sa rice program, pwede natin nga liwat-liwat sa aton nga programa. Nga kinahanglan, i-update kid natin ang aton nga registration sa RSBSA, no, Register System for Basic Sector in Agriculture. No? Hindi kita magkalipat na magbisita, maghapit sa opisina sa Municipal Agriculture o kung mag-text, mag-hi hello, no, sa aton nga mga gwapahon kag gwapuhon nga agricultural extension workers, no, sa aton nga mga kabanwahanan. Although nga nagalibot-libot sila Ma'am Karen sa mga kabarangayan, mas maayo gid nga ma-connect naton kag ma-renew naton ang atong relasyon sa ilang. So, pagilon sa haylo sa text, amo yung naka-importante ang natawag naton nga relasyon, no, sa aton nga mga agricultural extensions, no. Kung ang bagay nila Ma'am Karen, magsiling ka nga kadto ka sa barangay, no, you eat with the farmer, no, you go with the farmer, no. Dapat amiguhon naton ang mga para nga
ngin epektibo kita nga tagadala sa teknolohiya sa ilan. Kaya gina-encourage kita sa atong director na kinanan climate resilient kag science-based technologies ang ato nga i-impart no sa aton nga mga farmers no. Last week na discuss mo natin mga karon ano ang epekto sa Masagana Rice Industry. Masagana Rice Industry Development Program kag siyempre lipay kita no taas atong yield at the same time production no nagtaas kag ang adoption sang aton farm mechanization amat-amat na gid nga nagasingkin bangod sa kakulangan sang labor force mong karon manual labor force na mag-aobra sa aton na talamnan. Ano ay ang causing mong karon? Yes. Oh. Sa tabo kita sa dapat hindi lang pag-mention. O kung baka pala kita sa coffee break. So tapos ang cost no, hindi properly utilize yung mga farm equipment. So nakakulang kita sa labor force sa atong ulungan. It's because of course man siguro Sir James no, atong trend sa technology no. So mas maayo nga i-maximize na to utilization paggamit sa aton nga mga farm machineries nakaposisyon naman na ara sa inyo kung available man na. Subong nga tuwing 2025 ma'am Karen no, pila ang atong allocation sa Masagana Rice Industry Development Program? Okay, so this 2025 ang aton nga allocation is around 55,992 hectares ang na-cover no sa bilog nga Western Visayas. So ang breakdown sini may ara kita covered nga area of 1,500 hectares sa province of Aklan, 5,844 sa province of Antique, then 10,003 hectares sa province of Capiz, 782 hectares sa province of Guimaras, 27 hectares, 863 sa province of Iloilo, and 10,000 hectares sa province ng Negros Occidental, no? So included pagyapon no ang probinsya sa Negros Occidental for this year 2025 no. Please take note no kay ang budget gyapon sa Negros Island region katunga ari man gyapon no there is aton DA Western Visayas. That's why included man gyapon sa aton na target kag allocation no ang probinsya sa Negros Occidental. Ano may pinakadako nga allocation man Karen? Okay, so as to current na allocation naton, so we have mentioned kanina ang province of Iloilo which covers 27,863 hectares. So with that number of hectares ma'am Karen, ano ang aton mga interventions sa MRIDP dira? Okay, so ang package of intervention natin no or subsidy under the MRIDP is ang aton nga 15 kilograms na hybrid seeds that is per hectare no. 15 kilograms per hectare paupod ang isa ka sako nga urea 50 kilograms per bag. Isa ka sakong urea, isa ka sakong muriate of potash no. And then may ara man kita partner dali nga biofertilizer and soil ameliorant. So as well as may mga package of trainings kita para sa aton nga mga farmer leaders, then capacity enhancement sa aton nga mga na-assign nga mga agricultural extension workers nga na-assign sa aton nga Masagana Rice program. For the inbreed seeds, pila ka bags ang ating allocations ng Karen? So same as true ang allocation sa inbreed no, ang allocation natin nga at 40 kilograms per hectare. Per hectare. Wow. So take note no, sa ating mga listeners, no, sa ating mga viewers. No, for the hybrid seeds, 15 kilos, no? 15 kilos ang ating allocation per hectare, no? Damo ang hindi gawa magpati, no? Kung hindi makumbinsido ang Karen, no? Nga makaigo ang 15 kilos, no? Makaigo ang 15 kilos sa ating isa ka hektarya. But madamo naman sa mga farmers naton ang nakapamatuod na nakaigo, nakasubra pa ganang iban, nakaigo ang 15 kilos sa aton 1 hectare kag nakapatubas sila sa damo no sa aton nga 15 kilos no. Take note kung gamay aton seeds nga nagamit
gamay less man ang aton nga production input, no, kay amo lang na ang aton kadabuhan nga seeds nga mabakal, no, although nga mas mahal ang hybrid compared sa hybrid, but still, no, ang production comparable man nga mabenepisyohan nato o magkanansahan sa aton nga mga farmers, no. Shout out kay Sir Solmi Ocario, isa sa mga farmers niya, no, ang nagapamatuod kag sa tanan naton nga mga FCAs, no, nga nag-in place na sa paggamit sa mga rice transplanter, no, kay Ma'am Helen Bolivar sa Mina, no. Salamat sa inyo pagpursige sa Mina Federation of Farmers Association, no, sa Banwa sa Mina, Iloilo, nga full swing ang ilang nga paggamit sa aton nga mga rice transplanter, behind riding type, no, kag nagapamatuod gid nga makaigo ang 15 kilos, no, kay Sir Gilbert Timba, no, sa Pututan, shout out man subungan sa kay Murphy Kinlat sa Dingli, shout out man, no, sa Dumangas mo ang kaway may nagagamit man sa rice transplanter. Yes sir, so under sa Pulao, multipurpose cooperative, so isa kay Ray Paulan, no. So utilize na nila ang aton nga mga farm machineries, no? Ang transplanter, no, ginagamit, and then mga granular applicators, no. Puspusan, no, ang aton nga advokasya, no, nga gamiton gid naton ang mga rice transplanter, no, kay balan naton man kayo ng iban nga mga kabanwahanan may ara sila nga mga transplanter, no, to underutilized, no, ang ini nga mga na farm implement. Testingan naton kung hindi kita kahibalo magpakigangot lang sa seedbed. Maramo ang isa ka constraint siguro Ma'am Karen nakita naton kag usually nga feedback sa aton, no, nga mga extension workers is ang preparations sa seedbed, no. Paano bala eksakto nga pag-prepare sa aton nga sabod, no. So pwede kid mo makapakigangot sa amon, no, o sa aton ng mga municipal agriculture office para nga mapahapos o kung may mga innovasyon kita, may mga practices kita man karon nga pwede naton i-adapt sa inyo tagsa-tagsa ka mga lokalidad, no. Istoryahanay lang na ang kinanglan ng karon. Yes sir, no? So, pwede gid gyapon mga approach man ang aton nga mga assigned nga mga cluster coordinator yes. LGU, no? Kasi may mga underutilized nga mga humble ni Sir James, mga machineries, no? So, may mga trainings kita pa nga naka-align para sa aton nga farm machine operation man, no? So, that will be starting siguro man sa June, ma-start ang aton nga training. So, may ara nga gusto magpa-train kung paano gamiton seedbed as to ang utilization sa aton nga transplanter. So sulat or inform nyo ang aton nga mga assigned nga cluster coordinators. Nasambit mo kay na Ma'am Karen, no, nga one of the activities, no, nga ginapatigayon naton sa Masagana Rice Industry Development Program amo ang pagcapacitate naton sa aton nga mga agricultural extension workers kag local farmer technicians, mga farmer leaders naton. Ano yung capacitation activity natin, Ma'am Karen? Okay, so as the activity sa aton nga MRIDP, no? So may ara kita nga mga target training para sa aton nga mga farmer leaders. So ang aton nga mga farmer leaders amo ni ang aton nga leaders, no, from the organized rice clusters, and then region-wide may target kita 5 batches, so 4 na ka-batch ang conduct, no? May remaining pa nga isa sa province of Iloilo kag Guimaras na. Yes. So ang venue natin is diri sa Iloilo. And then for the capacity enhancement naman sa aton nga mga agricultural extension workers, no, nga na-charge under the Masagana. So may ara kita 8 ka-batches, no, region-wide. And then ang nakandak na naton is 5 batches training na. So may ara pa kita tatlo ka-batch, no, that is for province of Aklan, duwa pa sa province of Iloilo. So ang mga topic na gin-covered naton today, no, sa aton training of trainers, no, is ang aton nga overview sa Masagana Rice Industry Development Program para further nga maintindihan nila kung nahanungod sa ano ang aton nga programa. Then ang introduction, no, naton sa aton nga morphology sa aton nga rice, and then ang growth stages, as well as naghatag kita sang slots, no, para sa
orientation no on the seedling preparation. Then ang aton nga mga private companies in-invite man naton to talk no about their product halin sa seeds as to orientation kung paano gamiton ang biofertilizer kag ang mga soil ameliorant. So gin-equip man naton ang aton nga mga farmer leaders with regards to pests and diseases, no major rice pests and diseases, paano ni siya kilalahon kag paano ni siya tapnaon, as well as gin-introduce man naton ang mga biological control agents no through sa aton nga RCPC nga mga staff nga nag-upod sa aton. Kag importante sa tanan man tayo no. Intubuhan natin sila no paano sila magsulat sa love letter. Yes, sir. So, love letter, no? Letter of intent, communication letters, presentation skills, no? Yes, sir. So, included na siya no, sa aton nga 5-day training sa TOT. And of course, ang aton nga taga-soils no, laboratory, no, i-include man natin ang topic on the nutrient management. No? So, ginivide man natin ang taga-soils lab no, para nga mag-introduce sa STK, no, para magkuha sang soil sample. Importante gid na nga subong nga team po man Karen nga naka-establish na kita sa aton nga first cropping season. I understand may mga farmers kita nga nakapa-analyze no sa ilang nga duta no sa aton nga soils laboratory no. We hope no nga din padasig man sa aton nga mga kaupod no ang pag-release sa result para nga eksakto na ang mabakal nga abono sa aton nga mga farmers nga iga-apply sa subong nga first cropping season no. Shout out kay Ma'am Bibilo Magdaog no, kay Ma'am Eileen May Andrada, kay Ma'am Rose apelido ni Ma'am Rose nalipat ko. Basta kay Romilo Kapitania no, congratulations Romilo Kapitania. Sana mo kami hagadon magpangapi sa coffee break man sa Romilo. Salamat no, sa pag-upod sa aton nga program. Mabalaan ko Ma'am Karen, last week na-mention ko may nag-intend na no na mag-supply sa rice coffee no sa coffee break no. Sa aton nga nag-intend no sa isa ka farmer associations nato no, i-refine mo gamay no ang aton nga packaging sa aton nga rice coffee no para nga ma-presentable siya kag kinay manamot may dabel ang aton nga rice coffee no kung i-serve na natin itupad natin sa mga latte, mga ano pa kaliban nga ice coffee mapilian no ang aton nga rice coffee Ma'am Karen na. Shout out po kay amigo natin kay sa Betak Bihog no, aton nga Municipal Agriculture Fernandez kay salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sa agrikultura sa mga membro sa Batad Green Farmers Association kag Pulacan Farm dira sa Pasig City kay Ernio Pagal no. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa kay Ernio Sampani daw wala na ko kakaon sang tamis Ma'am Karen. Nabi ang tamis iparo sa kape sa coffee break. Pero kaon ka ba sa tamis? Ang daw gabi bla. Pumalasay na yan tamis ha. Ang tamis nga lang niya. Tamis lang nga niya bro. Ang doon niya wala ting lasa. Ano pa kung cellphone? No? So, padayon kita na sa aton yung programa kadalagan sa agrikultura sa Kabisayan na Katundan. No? Importante ang pagcapacitate nato no sa aton ng mga local farmer technicians kag farmer leaders Ma'am Karen no. So with this kung makompleto na nato no ang aton ng mga target nga trainings no kag capacity enhancement sa sining group sa aton ng mga farmers, may target man sila Ma'am Karen nga i-cascade ini o kung ipaalintad ini sa ilang mga farmer members. Yes, Sir James, no? So, ang mo ginangaton nga pinaka after some training, muna ang pinaka main goal nato no nga ang gin-train naton nga mga farmer leaders no are obliged no nga i-cascade ang whatever nga learnings nga natun-an nila sa parehas man nila nga mga farmers nga uhaw sa mga knowledge no. Nagipalapot dito sa iban ang amo na ang ginagamit, proper na paggamit, example sa aton nga mga biofertilizer, soil ameliorants, paano
mahuluman ang binhi no sa aton nga mga hybrid rice varieties. Shout out kay Ma'am Roselyn Sotomel and Sir Noel Sotomel, no? At the same time sa kay Ma'am Marilo Gonzaga, no? Sa Dingli. Salamat sa pag-upon sa aton programa kadalagan sa mga agrikultura. Ang target production ng yield natin ng current for 2025, na-discuss natin. Okay, so kung last sining 2024 nakakuha kita sa 4.09 tons per hectare, no. So this 2025, no, kung kaluyan kababuran kita sa hangkimpo, no, ang aton nga target yield nga gina-aim is around 5.5 tons per hectare. So, 5.5 tons. Yes, kaya tinangan natin dito magkaroon pataason ng aton nga target yield, no? Kaya nabasahan ko na si Plata naglabay-labla sa aton nga feeds, no? Ang data sa aton katuwang nga opisina, no, ang Philippine Statistics Authority, no, nagbubuo ka na production for the first quarter, no, compared natin nagligad na tuwing, no? Kaya damo sa mga factors nga i-consider natin dira, no, we're glad, no, nga hopefully manginlain na ang chairperson sa agriculture sa Senado man karon. Nabuhi-buhi na conversion. Kaga at the same time, no, tanawon nato, no, kung ang advokasya banasa ng aton nagligad nga bulan nga farmer director, no, sa Farmers and Fisher Folkman, Sir Bren Mundiar, ng mga idol lads, kinahanglan mo natin na productive, no? Kung pwede man natin na-target for expansion, no? Matama natin sa palay, matama natin sa mais, kung ibang na crops, mas mayo din mga Karen, no? So, aside from these mga activities, no, we have mentioned so ameliorants, mga aton ano kanang isa, biofertilizers. No, we cannot name sang brand, no, sa aton nga mga biofertilizers, but these interventions is vital, no, sa growth stages sa aton nga palay mo karon. Yes sir, no. So well anyway, no, ang aton tanan nga mga LGUs, no, may ginkandak kita nga mga briefing and orientations tanan nga mga LGUs, no. So nag-start siya sa last April to second week yata sang May. Tapos naton tanan ka orient, no, kanda ka sang briefing and orientation tanan nga LGUs nga may ara kita subong sang hybrid nga allocation. So dito sa briefing and orientation, no, ang aton nga mga partner nga taga private companies, sila ang naghatag sang ways kung paano i-utilize sa aton nga mga farmer beneficiaries, Sir James. Shout out sa mga private partners naton. Mula naton gasunod kamo sa aton nga programa. Ang kayo, we will be monitoring sa aton nga mga farm demos, no, na demonstration farms naton, and ang pag-monitor naton all stages, no, we hope ma-feedbackan nyo kami para nga makatuan namon kag we can take, no, sa aton nga mga social media nga mga reels, no, o kung photo captions, no, para nga ma-encourage ka din nato ng iban nga mga farmers to go into hybridized farming, no? So please coordinate mo sa aton opisina. Wag karon ginakulabos na kita sa aton tinuon, no, sa buong pagbanglagan naton, sa buong banahan ko Ma'am Karen damo kapatani i-discuss, no. We'll be having you sa masunod naton nga mga episodes to discuss further, no, sang in detail kung ano din pala ang naundan sa Masagana Rice Industry Development Program. Ang inyong mensahe Ma'am Karen sa buong adlaw sa ating programa. Okay, sige, no. So sa aton nga mga tigpalamati, no, especially sa aton dira nga mga farmers nga bugtaw na, no, pag in tune gid sa. So to hambali sir, proper communication lang, no. Yes, Kung may
mga problema no with regards to germination sa aton nga mga hybrid rice seeds no. So makig-angot no sa aton nga local government unit, or pwede nyo direkta makontak ang aton nga mga cluster coordinators para nga properly ma-document no, ma-validate naton ang sitwasyon dira sa area. So pwede man nga na ang aton nga mga partner from the private companies no, inform nyo sila para nga at least kabaluman sila sa sitwasyon dira sa ilang mga produkto no. Yes, naman kayo. No? Kasi sa aton nga mga bantay peste brigade, no? Kung may ma-monitor ka mo nga infestation sa inyong area of responsibility, no? Please coordinate nila yon sa Regional Crop Protection Center no kay Ma'am Che Tyson no para nga ma-actionan naton kag makantuhan ang area. No? Wala na kinasing panahon sa ating programa kaupod kay Ma'am Karen May Hipolito no kag sa ngalan sa ating Regional Executive Director Dennis Arpia. Kag duha naton ka maambong ug mapisan na Regional Technical Directors, Director Sarlina Colio and Director Maria Teresa Solis. Ako inyo kasubong nga mga nguma, James Ugatis, nakatamyaw sa inyo. Good morning, may umaga, may umaga sa inyo matanong. Raising livestock is a demanding but rewarding way of life. From the quiet hours of dawn to the bustling activity of the market, every step requires dedication and skill. Today, we take a closer look at the journey of a hard-working farmer as they tend to their animals and bring them to the young livestock auction market. As early as 12 a.m., Manong Edwin wakes up and ready to begin his day. He carefully prepares his livestock for transport, ensuring they are in the best condition for the auction market. By 1 a.m., he and his team pull their stocks, making their way to the livestock auction market, or LOM. Selling livestock is not just about bringing animals to market. It's about careful selection and preparation to get the best price possible. Sellers and buyers start arriving, eager to engage in the western trade. Each livestock is carefully weighed on the digital weighing scale. After weighing, every animal is assigned a number, making it easier for buyers to track those chosen stocks. Pag-abot isang baboy, before siya ikiluhon, gina-check anay ang iyang barangay certification, and then hindi why sang kinuhay nga matabo unless nga why pa maabot ang buyer at saka while nga nagakilo batan-aw man ang mga farmers na kung sabihin mabalaan nila kung pila ang kilo sa ilang baboy. After that, ang aton nga kuan ang aton nga buyer makuha siya sa cash tickets o kung ang weighing slip nga sabihin dira ma-indicate ang kilo sa iyang baboy para nga i-presentar sang tag-iya sa buyer nga amo na ang kilo sa iyang baboy para nga ibayaran na. The livestock class and weight are recorded for transparency and accuracy. At a livestock auction market, each stock is meticulously inspected by potential buyers. Every detail, from size and weight to overall health, is carefully evaluated. As the bidding process unfolds, buyers compete for the best livestock. In the end, the highest bidder secures the stock, ensuring a fair and competitive marketplace. Ang advantage ni ma'am kay man sang before ang mga baboy yawan kami ka pangita kang amon nga kung sino ang mabakal usually ga sa tinda lang ang dalaganan kano mo gadlagan ang tagiya sa market and then ipa sa manog iyaw
unlike Subong, kung may auction market, may mga buyer kita halin sa sagwa, sa mga city, pag sa ibang pang lugar nga nagakadto diri. So hapos lang gid ang hapos lang gid ang pagbaligya sang baboy ka mga tao diri sa Leon, usually mga member. Ang NEPA, tagang mga member ya, nagpasalamat gid sa LOM kay man naging matawhay, naging mahapos amon kung paano namon ibaligya ang amon mga baboy. Tagang presyo, hindi kami mapagdi kang presyo sa pagbaligya ng baboy. Kaya man sa una, ang baligyaan ay pamata lang, tapos kasi hindi pa sigurado ang kung pila kiloya. So, kung sumahon mo kisa sa may kapital mo agin, isa-update ka pa. Part of the consideration why ang Leon was considered as a livestock hub is the population of the livestock in Leon. Actually, if you try to look at statistics, would say that municipalities of Leon and Cabanatuan are the major livestock producers in the province of Iloilo. Sa tulad, makita natin ang mga improved infrastructures, no? Makita natin ang ating administration building, no? Kung siya, mga cater na siya, damo ang numbers ng mga clients natin na makasansak, rain or shine matana. We have our fences, na makasecure kang ating mga clients and our livestocks. And makita man natin sa tulad, simentado rin ang ating selling area kag ang mga dalan. So, very comfortable rin mag-transact ang ating mga farmers and traders sa ating stock market. Secondly, ang ating improved na animal shed. So makita natin na mas organized rin ang ating livestock market. Naka-separate ang mga large ruminants natin ng cattle ang Carabao. So may area mata na allotted for hogs, for goats, and for our poultry. Sa tulad, we're very fortunate na may digital ang kita and calibrated na weighing scale. Kasi din na mas transparent kung kana in terms kilo, makita na di farmer was kilo na sapat, pag mismo si buyer makita na kung kilo na sapat. And we have also our improved system of operation. So kanina ikaw sa kami sa 4 pero nag-end kami alas 2, alaw na. But for now, nag-end kami sa kami alas 4, nagatapos kami 7 to 8 a.m. So, waron sa part yung mga transactions, so mga baka na nag dyan subject for pick up rin kang mga buyers. So, makita natin na may improve sa transactions. It's because ang mga documents na kananglangan ng buyer or ni farmer, di dyan na mismo may show sa stock market natin. So, di dyan na presence ka natin ng Municipal Treasurer's Office sa pag-issue ka mga certification, di dyan natin ng Municipal Agriculture Office, ang ating PNP, ang mag-issue. So, one-stop shop na na, diyan na available mismo sa atin. Ang ating improvements sa ating livestock market na kung magulig sa ating mga livestock racers at the same time sa ating mga buyers. Sa ating livestock racers, halos ka ng tulad yung ginadara dito sa livestock market at nabakalwe. It's because ang mga buyers, damo rin na ganyan yung magkadto sa Leon para magbakal. So, and then, luwas sa Tagaliwan, damo naman ng mga adjacent municipalities, o yung iba ng mga provinces sa Dakantur, ito para ibigya lagi ng baka nila. So, mas healthy rin subong ang transaction sa ating livestock market. It's because damo rin ng supply, at the same time, damo naman ng buyer. Okay. So, in terms of sustainability, ang ating local government unit, nag-appropriate ng kang budget para sa maintenance ng operation, kag-facilities ng ating livestock market. So, this is why, every year, may development kita makita sa ating livestock market. And naka-focus man ang ating mayor sa mga personnel kung sabihin, provide to batang diyan o kaplantilla na mag-operate mag-handle ang ating livestock market. So we have 5 personnel na na-assign diyan and under sa management kang Municipal Agriculture Office. Yearly, nakakanda kami ng assessment together ka natin ng stakeholders, nakakanda kami meetings, paghinananan with our traders, with our buyers, with our livestock racers, so kung paano mag-improve ang sistema kag management ng ating livestock market. With over 8.7 million pesos in funding from both the Department of Agriculture and local government unit,
The Leon LOM now offers organized trading, enhanced security, and modern facilities that ensure fair and efficient transactions. Leon is really playing a pivotal role when it comes to the livestock industry. So we already established the role as one of the most important trading centers. So hindi lang yung municipality ang nag-trade dira. So neighboring municipalities are coming there because isa sa mga advantage natin, as what I've mentioned, is yung transparency when it comes to the weighing sa ating mga livestock na pinapasok sa ating auction markets. The Leon Livestock Auction Market is where farmers and buyers meet to ensure fair trade and sustainable livestock production. Salamat sa mga sa DE, sa MAU, sa mga personero dyan, na kung ano may problema sa baka, kung masakit, kung purgawin, kag anong problema naman niya, daw na tawan na reaksyon, kag suportado man da. Kung problema, ang amunga gani nga dapat kaya nga buwan nga gisapa pirma naman, ang prinsipyo para sa pulis, talaga may ada pulis ni kantor diyan naman kay para biyay la for shipment available si paroke ay problema man naman diyan baka ang tao sige man gapon nga balik ka. As the Leon Livestock Auction Market continues to grow, it remains a pillar of economic resilience and agricultural progress in Iloilo. Through collaboration, modernization, and the commitment to sustainable farming, it serves as an inspiring model for other communities of the country. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriya agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.